Matagal ng panahon nang huminto ako sa pagpapanday. Ipinangako ko sa aking sarili at dito sa aking mga pamangkin at sa aking ina na kailanman ay hindi na akong muli pang hahawak ng aking mga kagamitan sa pagpapanday. Masaya na ako sa kung ano ang meron kami ngayon at ang kapayapaang naririto sa aming baryo. Kaya naman pagpasensyahan niyo na. Kung ang ibig niyong malaman ay kung maaari ko kayong matulungan upang luminang ng mga pantasmal na kagamitan. Mukha yatang hindi ko kayong mapagbibigyan kahit pang sabihin na utang ko sa inyo ang kaligtasan nitong dalawang bata. Ay, ganon? Aba, wala naman palang silbing pagpunta natin dito. Tubig lang na pinakulo at saka itong kapirasong kamote ang kakainin natin. Ang laki-laki ng bahay nyo, ang konti ng pagkain. Tapos hindi mo pa kaming ipagpapanday ng mga sandata. Ay, napagod lang pala tayo sa paglalakbay natin papunta dito. Mabuti pa umalis na tayo. Pagpasensyahan mo na kung pinipilit ka namin na matulungan kami tungkol dito. Ngunit nakataya ang kaligtasan hindi lamang ng iilang tao, kundi ng maraming inosenteng individual na naroroong naiwan sa aming daigdig. At magiging matagumpay lamang ang aming misyon kung magagawa naming makarating sa dulong estasyon ng lugar na ito at mahanap ang prinsesa ng Hilaga. Tama si Ninang, ngunit batid namin, kahit pa sa taglay na kakayahan ng aming grupo, hindi itong sasapat kung hindi naming magagawang magtangan ng mga sandatang pantasmal at mahirap para sa amin ang makakuha ng mga kagamitan, kasangkapan at mga materyales na maaaring magamit ukol sa bagay na ito. Hindi ka na ba talaga naming mako-convince, Mang Klabyo? Ayaw mo na talaga bang magpanday? Hindi mo bang namimiss yung mga panahon na gumagawa ka ng magagandang sandata na ina-appreciate ng mga tao? Ayaw mo na ba nun? Pagpasensyahan niyo na pero buo na ang aking pagpapasya at 2 dekada na halos mahigit na ako ay huminto sa aking pagpapanday. Kaya naman gustuhin ko man, ngunit hindi na maaari pa. Dahil tatraydorin ko lamang ang aking sarili kapag ginawa ko iyon. Maliban pa doon ay payapa na ang aming baryo at ayokong may kaguluhan pang muling umusbong dito. Kaya naman kahit gusto ko kayong tulungan at kahit pang alam ko na nakataya dito ang buhay ng maraming individual, ngunit paumanhin. May ilan pa namang mga panday dyan na mahusay sa paglikha ng mga pantasmal na sandata. Maaari nyo silang makausap at tiyak ako sa pagdating nyo sa dulo ng estasyong ito ay matutulungan naman kayo ng Gabriel na yon. Kung gayon, hindi ka naming mapipilit pero, Mang Klabyo, maaari nyo ba kaming matulungan kahit man lamang sa materyales na maaari naming makolekta upang magkaroon ng pinaka-epektibong sandata? Baka naman matulungan nyo kami o maturuan. O baka naman meron kayong nalalaman na maaari naming magamit upang sakasakali mo na may makausap kaming panday na handang tulungan kami, ay sapat ang aming mga materyales. Alam kong hindi basta-basta ang paglinang ng mga sandatang pantasmal. Alam kong hindi basta-bastang makukuha ang mga materyales nito. Kaya mas mainam siguro na habang nasa paglalakbay pa lamang kami ay magawa na naming malaman at maihanda ang mga materyales para sa aming mga sandata. Iyon man lamang ay matulungan mo kami. Walang problema tungkol dyan. Bibigyan ko kayo ng gabay upang magawa nyong maipon ang mga materyales na dapat nyong magamit at kolektahin upang kung sakali man na makatagpo kayo ng isang panday, ang pinakamahusay, ang pinakamakapangyarihan at pinaka-epektibong sandata ang magawa para sa inyo. Ang mabuti pa, pagsaluhan na muna natin ang mga pagkaing inihanda namin. Alin bang pagkain ang tinutukoy mo? Yang iilang kamote na naririyan sa lamesa nyo?
Nahiya naman kami. Baka dyan sa dalawang kuto pa lamang kulang na yan. Magutom pa sila. Kami pang masisi. Kayo na lang kumain yan. Hindi ito ang tinutukoy ko. Bagkus, ang naroroon sa bulwagan. Ipinaganda namin kayo ng kaunting piging upang ipagdaos ang pagbabalik ng aming mga pamangkin. Kaya naman halina kayo at sumama kayo at nang maipakilala ko na rin kayo sa mga taga-baryo. Mapagpalang araw o gabi sa lahat ng mga ka-midnight na nakikinig sa ating kwento sa pagkakataong ito. At maraming salamat po sa matiyagang pag-aantay sa ating mga istorya na inilalapag dito sa Midnight DJ Tagalog Horror Story. Kaya naman sa ating nagdaan ngang kabanata ay nagawa ng makarating nitong sila Zen sa isang tagong baryo na nadidiskonekta o naihihiwalay sa kagubatan sa tuwing sumisikat ang araw. Ang baryo kung saan natagpuan nila ang isang maalamat na panday na nagngangalang Clavio. Kaya nga lang, sa kasawiang palad ay hindi na itong humahawak pa ng metal at hindi nang nagpapanday pa. Matagal nang itinigil ni Clavio ang kanyang serbisyo sa paglinang ng mga maalamat na pantasmal na sandata. Simula nang nanirahan sila sa baryong iyon. Magkagayon pa man ay hindi nawala ng pag-asa itong sila Zen. Nag-isip ang binata ng ibang kaparaanan upang hindi masayang ang karunungan ng bihasang panday na si Clavio. Doon nga ay nasorpresa sila dahil sa ipinaghanda pala sila ng munting piging upang ipagdaos ang pagpapasalamat sa kanila sa paghahatid nila dito sa dalawang bata. Kagayon pa man, labis ang panghihinayang nitong sila Zen nang dahil sa naroroonang kaharap nila ang isang panday. Kaya nga lang, tila yata hindi pa iyon ang panahon upang magkaroon sila ng karapatan upang magtangan ng mga pantasmal na sandata at kailangan pa nilang mag-antay sa pangako nitong si Gabriel. Saka-sakaling magtagumpay nga sila at marating ang dulo o hangganan ng unang estasyon. Mga ka-midnight, pindutin na ang like button at mag-comment po tayo sa kwentong ito. Pakishare na rin po kung hindi nakakaabala at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay mag-subscribe ka na po nang sa gayon ay madagdagan po ang ating mga ka-midnight na patuloy na sumusuporta sa ating mga kwento. Dumako na po tayo sa ating kabanata sa gabing ito. Ayan na yata yung mga naghatid doon sa dalawang bata. Nako, marami-rami pala sila. Mukhang masisiba pa. Hindi kaya kapusin tong mga inihanda natin. Sa dami ba naman ng inihain nating mga karne at mga prutas, imposibleng mauubos nila yan. Lalong-lalo na at meron tayo ditong nilopak. Ay, eto pa lamang, siguradong puno na ang kanilang mga sikmura. Isa pa, alam mo naman, ang mga karne natin dito ay labis ang sustansya at nakabubusog ng tunay. Hindi itong kagaya ng mga nakaugalian nila. Balita ko nagmula sila sa daigdig ng mga buhay, ang mga taong mortal. Kaya naman sigurado akong masusurpresa sila oras na matikman nila ito. Ang mga karne at putahing luto ng ating daigdig. Teka, tingnan mo. Ayan na sila. Wow! Hanip! Ang ganda! Ang lawak pala nitong bulwagan nyo. At saka tingnan mo, ang haba ng mesa. May piyesta ba? Pagpasensyaan nyo na ang aming mumunting salo-salong naihanda para sa inyo. Biglaan kasi ang kahilingan nitong si Clavio upang ipaghanda namin kayo ng makakain. Kaya ito lamang ang aming naihanda sa pagkakataong ito at sana ay maibigan nyo. What? Nakukulangan pa kayo dyan? Ang dami-dami na yan Akala nyo sa amin, masisiba? Bakit? Hindi ba? Medyo. Pero ang dami naman ito. At saka, ano to? Ang lalaki namang hita nito. Manok pa ba to? Yan ay mga higanting ibon mula sa ikalawang istasyon na nakuha namin sa aming pangangaso. Huwag kang mag-alala at ligtas siyang kainin. At sigurado ako, hindi mo nang malilimutan pa ang mga putahe namin oras na matikman nyo. Yan ang sinasabi ko. Hindi ba parang Jimeno? Napakaganda ng baryong ito. At saka napakamapayapa. Hindi nasayang yung pagpunta natin dito at yung pagtulong doon sa dalawang kuto. What? Parang hindi yan yung narinig ko kanina pa rin, Kulas. Diba sabi mo,
Sayang lang yung papabagod natin pagpunta dito sa baryo at kamuti lang ang kakainin natin. Mapaggawa ka ng kwento ah. Ang mabuti pa, wag mo na akong ibubuking. Kumain na lang tayo dito. Mang Clavio, pwede na ba kaming mag-umpisang kumain? Kung magkakwentuhan kayo dyan, edi magkwentuhan kayo. Basta kami, gutom na kami. Para sa inyo ang mga pagkain yan, kaya naman, sige at kumain kayo. Malaya kayong mamili ng anuman ang gustuhin nyo dito. At sana ay maibigan nyo. Apong, ito nga pala ang pangkat ng mga tinatawag na antingero daw sa kanilang daigdig. Mga may kakayahan, siguro. Hindi kong lubos ang maisip kung papaanong isasalarawan ang kanilang mga propesyon. Pero base sa aking pagkakaunawa, katulad sila ng mga pantasmal na mandirigma ng ating daigdig. Ang mga nasa antas, maaari ng platinum at mga diamante. Mga may kakayahan sa pakikipagdigma sa mga kakaibang uri ng nilalang. Labis ang pagpapasalamat ko sa kanila nang dahil sa nagawa nilang mailigtas ang aking mga pamangkin at naihatid dito nang hindi napapano. Tanggayan, labis ang aming utang sa inyo. Hindi namin itong makakalimutan hanggat kami ay umiiral sa mundong ito. Antingero, pamilyar nga ako sa katawagang iyan. Tila yata sila ang mga veterano pagdating sa pakikipaglaban sa mga hindi ordinaryong nilalang at kaganapan sa kanilang daigdig. Depende sa kanilang katangian at taglay na mga hiyas ang kanilang kapangyarihan at kapasidad. Kaya maaaring mula sa bronze o tanso hanggang sa platinum ay maaari natin silang maihalintulad. Subalit kalabisan na kung ikukumpara mo sila sa mga diamanting manlalakbay at mandirigma ng ating mundo, dahil iyon ang pinakamataas na antas ng karunungan at kapangyarihan na umiiral dito sa ating daigdig. At duda ko na mayroon ganun silang kakayahan sa kanilang pinagmulan. Halika kayo! Tumuloy kayo at kumain at magpakabusog. Alanganin na ang pagkilos nitong si Maria dahil nga sa labis ang pag-aalala niya tungkol sa mga karunungan at nalalaman niya ukol sa daigdig ng mga kaluluwa. Base sa kanyang pag-aaral, kailangang iwasan ang halos karamihan o 90% ng mga pagkaing maaring ialok sa kanila ng mga individual na naninirahan sa mundo ng kaluluwa at panahon. Ito ay sa paniniwala base sa kanyang mga detalye at datos na nakalap na maaaring maihahalin tulad ito sa kaugalian ng mga engkanto kung saan kapag tinanggap mo ang pagkaing kanilang iniaalok, lalo na ang itim na kanin, ay maaaring ito na ang iyong kumpirmasyon sa pagpayag mo na manatili na lamang sa kanilang daigdig. Ito ang kadahilanan kung bakit kahit labis na ang pagkagutom nitong si Maria at ang pagkatakam sa mga tila bang napakasarap na mga putahe ng karne na naroroong nakahain sa kanilang harapan, nagdadalawang isip siya kung titikim ba siya nito o lalapit man lamang ba. Habang itong si Jimeno, Kulas at si Nonoy ay wala nang pakundangan sa kanilang paglantak sa mga naglalakihang hita ng mga higanting ibon. Maliban dito ay ang mga karne o putahe ng nilutong karne, nakakaiba ang sarsa na labis ang halimuyak dahil na rin sa mga halaman at bulaklak na nakahalo dito. Maging ang mga prutas ay labis nga ang linamnam at sarap na naroroong walang sawang pinapapak nitong si Kulas. Dahilan upang maramdaman niya ang panunumbalik ng kanyang kakayahan o kalakasan sa kanyang katawan. Dito ay natokso na rin itong si Zen upang subukan ang mga karneng nasa kanyang harapan na parabang mga adobo. Kahawig ng luto ng kanyang ina, subalit ang kaibahan lamang ay mas malambot ito, mas matapang ang lasa at mas mabango. Sa nakita ng karamihan, wala na silang pag-aalinlangan pa na naroroong naupo upang kumain. Maging itong si Maria na
tila bang gusto na lamang manatili sa labas ng hapagkainan, ay naroroong hinatak na rin nitong sila Valentina upang matikman ang mga pagkaing naihain sa kanila. Nangako naman itong si Clavio na ligtas ang mga pagkain nila at wala itong anumang uri ng mahika o panlilinlang na maaaring ikasama ng pangkat nitong si Lezen. Sa kumpirmasyon nitong si Fred ay naroroong sama-sama na nga silang nagsikain. Panandalian ay wala doon itong si Clavio dahil nga sa ayon dito ay marami pa siyang kailangang ayusin o asikasuhin sa kanilang bahay. Inihabili niya itong si Lezen sa matatanda ng kanilang baryo at sa mga naroroong kaharap ng mga dayuhan, mga residente na nagmabuting kalooban upang tumulong dito kay Clavio upang maihanda itong piging at maging posible para sa kanilang mga panauhin. Lolo, matagal na ba dito yung si Clavio? Tsaka, totoo ba talaga na isa siyang magaling na panday? Nakita kasi namin doon sa bahay nila eh. Ang daming mga nakasabit na mga borloloy, mga kakaibang sandata, at tsaka mga parang alahas na nakalagay sa mga kahon-kahon. Yung iba nga yung nakalagay pa sa salamin. Eh gano'n bang katotoo na isa siyang maalamat na panday? Sabi kasi nung kutong lupa na pamangkin niya eh. Napakahusay daw na panday noong araw niyang si Mang Clavio. Aba oo, hindi nagsisinungaling ang batang iyon. Isang maalamat na panday si Clavio noong araw. Dinarayo siya ng maraming mandirigma na nasa ginto at platino mangantas upang magpagawa lamang sa kanya ng mga pasadyang sandata at mga kagamitang pantasmal. Subalit, ngayon ay hindi na. Mari bang malaman? Hindi naman sa nanghihimasok kami pero bakit ba bigla na lamang nagpasya na hubinto itong si Mang Clavio sa kanyang pagpapanday? May nangyari ho ba sa kanya? Marahang naroroong iginala ng matandang tila ba pinuno ng kanilang baryo na tinatawag na Apong ang kanyang paningin at iginala nga ito sa lahat ng mga antingero na naroroon. Marahan itong tumango-tango at hindi naglaon ay nagkwento. Noong araw, nang bagong dating pa lamang yan dito sa kagubatan sila Clavio, hindi silang nananahan dito sa baryo namin. Naroroon sila at hiwalay sa amin. Mas minabuti niya kasi na sa kagubatan silang manirahan kasama ang kanyang ina, ang kanyang ama, at dalawa sa kanyang kapatid. Isa ay ang magulang ng pamangkin niyang makukulit at ang kanyang asawa. Maayos ang pamumuhay nila doon. Malawak ang lupang pinangangalagaan nila at dagsa nga ang mga panday na tila bang dumarayo upang matuto sa kanyang karunungan at pagtuturo. Maliban pa doon ay ang mga sikat at mga makapangyarihang mandirigma na nasa platinum at ginto ang antas ng kakayahan. Kaya lang, hindi lahat ng araw ay masasaya. Dahil dumating ang isang pagkakataon, ang pinakamabigat na dagok sa buhay ni Clavio. Ano ho bang nangyari sa kanya? At nasaan ho ba yung mga kapatid niya at ang kanyang ama at asawa? Wala na sila. Naglaho na. Pinaslang. Bakit binaslang? Marami bang kaaway si Mang Clavio? Anong nangyari? Ba't pinatay ang mga kasamahan niya? Ang lupit naman ng mga yun. Sinong may gawa? Siguro yung mga halimaw sa kagubatan. Nako, nakakatakot talaga dyan sa mga halimaw na yan. Eh ang kapangyarihan nila at kakaibang kakayahan na para bang hindi namin kayang tapatan. Hindi na ako magtataka kung paanong napaslang niya ang mga kamag-anak nitong si Mang Clavio. Nakakalungkot naman. Nagkakamali kayo. Hindi ang mga halimaw sa kagubatan ang may kagagawan ng kamatayan ng kanyang mga mahal sa buhay. Eh di sino? Mga mandirigma, manlalakbay. May isang grupo ng mga mersenaryo ang dumayo sa kanya upang magpagawa ng mga ipinasadyang sandata. Magilo naman itong tinanggap ni Clavio. Dala-dala nila ang pinakamatataas na antas ng
mga materyales na gagamitin sa mga nasabing sandata at disenyo. Ilang araw o gabi hanggang sa linggo ang ginugol nitong si Clavio upang malikha ang bawat sandata. Sa kabuuan ay inabot siya ng 3 buwan upang makumpleto ito. Labis ang kagalakan niya dahil mga kilalang mandirigma at manlalakbay ang mga mersenaryong ito. Kaya nga lang, nang matapos ang kanyang mga gawa, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkabilang panig dahil ibig kunin ng mga nagpagawa ang disenyong nilikha nitong si Clavio upang wag nang maibigay pa at magawa para sa iba pang mga mandirigma. Maging ang kanyang karunungan ay ibig tanggalin ng mga ito at putulin ang kanyang mga kamay upang hindi na siyang makapagpanday pa. Subalit, hindi inaasahan nang tanggihan niya ang mga ito at tumakas sila. Naroroong tinugi sila ng mga mersenaryong ito. At isang araw, habang nasa pangunguha ng mga kasangkapan itong si Clavio kasama ang kanyang mga pamangkin, naroroon nga na natunton sila ng mga mandirigmang iyon dahil sa hindi nakita si Clavio. Napagbuntungan ng kanilang galit itong mga kamag-anak niya. Tanging naiwang ligtas ay ang kanyang ina dahil sa inakala ng mga ito na namatay na rin ito sa kanilang ginawang pag-atake at pamiminsala. Ngunit sa kabutihang palad ay naparalisa lamang ang matanda at nabuhay pa. Dahilan upang malaman ni Clavio kung sinong may kagagawa ng kamatayan ng kanyang asawa at mga kapatid maging ng kanyang ama. Simula noon, isinumpa niya ang mga mandirigma at manlalakbay at nangako siya na kailan pa man hindi na siyang gagawa pa ng anumang pantasmal na gamit para sa mga mersenaryo. Grabe, nakakalungkot pala ang buhay ni Mang Clavio. Kaya pala mukhang nakakalungkot din ang mukha niya lagi. Hindi yata marunong ngumiti. Parang laging ang sama ng kalooban sa buong mundo. Paano yun, paring Zen? Hindi na natin pala siya makukumbinsi talagang gumawa ng sandata natin. Mukhang kailangan nating maghanap ng panibagong panday. Ay, kung kailan nakatagpo tayo ng walang kahirap-hirap. Saka namang defective na pala yung panday na makakausap natin. Buti na lang masarap yung mapagkain nila dito. Kaya unawain niyo na lamang kung bakit ganyan si Clavio. May dahilan kung bakit iwas siya sa pagtulong sa mga mersenaryo. Kung di nga lang dahil sa pagtulong nyo sa dalawa niyang pamangkin ay baka hindi namin kayong tinanggap dito sa aming baryo. Ngunit dahil sa utang na loob namin sa inyong kaligtasan ng 2 bubuhit, kaya naman naririto kayong tinanggap namin. Ngunit sana igalang nyo ang pasya ni Clavio at huwag nyo na siyang pilitin pa na igawa kayo ng mga sandata dahil hindi niya itong gagawin pa. Mahabang panahon nang kinalimutan niya ang paglikha nito. Kung kinalimutan niya ng paglikha nito, bakit patuloy niya pa rin itinatago ang mga likha niya? At bakit yung mga kagamitan sa pagpapanday ay naroon pa din sa bodega nila? What? Napansin mo kagad yun? Saglit lang tayong naroon sa bahay nila. Ang tindi talaga ng mata ng isang magnenenok. Kahit yung mga nakatagong kagamitan nakikita. Bakit? Kasalanan ko ba? Ito na talaga ang ugali ko. At ito ang aking abilidad. Kaya wala kang magagawa doon. Pero, totoo naman, kung talagang wala na siyang balak pang magpanday, bakit naroon pang kagamitan niya? Dahil alaala yon ng kanyang ama. Ang kanyang ama ang orihinal na panday kung saan siyang natuto sa paglikha ng pantasmal na sandata. Kaya hindi magiging madali sa kanya ang idispatcha na lamang ito at kaligtaan. Kaya iniingatan niya pa rin magpasa hanggang ngayon. Ngunit hindi nangangahulugan na dahil nasa kanya iyon ay nagbabalak pa rin siyang magpanday balang araw. Payapa na ang buhay nila dito. Malayo sa kaguluhan ng mga mersenaryo at mga halimaw. Kaya naman pakiusap. Huwag nyo nang bubuksan pa ang usapin tungkol sa paglikha ng mga pantasmal na sandata. May 4 pang panday ang kilalang mahusay sa paglikha ng mga sandatang ito. Sila na lamang ang gambalain nyo. Tika nga, asa na naman ba si Buknoy? Asa na yung batang lalaking kasamahan mo, ha? Bakit di mo kasama yung kapatid mo? Ikaw lang nandito. Di ko po alam. Ang sabi niya po maglalakad-lakad lang siya. Nagkatinginan itong mga antingero. Dahil
Tila iba ang kutob nila sa paglalakad-lakad na ito ng paslit. Mag-iilang oras na nawala ito doon. Nauna pa itong lumabas sa kanila at nagpaalam kay Clavio upang maglakad-lakad o mamasyal. Ngunit magpasa hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa nila itong nakikita. Maya-maya naman ay dumating na itong si Clavio. Dala-dala ang ilan pang mga prutas na naroroong ibig niyang ibigay dito kay Lazen. Kaya naman, agad nang tinanong nila Kulas kung kasama ba nito ang batang pamangkin niya dahil nga sa inakala nila na maaaring tumulong ito sa pangunguha ng prutas. Ayan naman pala si Clavio eh. Mang Clavio, asa na ba yung bubwit? Yung pamangkin mong lalaking kuto na maingay? Kanina pang wala dito ah. Clavio, nakita mo na ba si Boknoy? Nagpaalam lamang iyon na maglalakad-lakad pero hanggang ngayon wala pa rin dito. Imposible yun. Dahil kabilin-bilinan ko sa kanya na huwag na siyang aalis pa dito sa ating baryo. At naisara ko naman ang tarangkahan. Maliban pa doon, umaga na. Hindi nang nagdurugtong ang daanan natin patungo sa kagubatan. Kaya sigurado akong hindi lumabas ang aking pamangkin. Baka umuwi lang sa bahay o baka naman nariyan lamang at naglalaro. Mabuti pa, hanapin ko muna. Bagamat iyon ang tugon nitong si Clavio, ngunit parte ng kanyang isipan ang nag-aalala. Kilala niya si Boknoy. Alam niyang malikot na bata ito at malawak ang imahinasyon. Maliban pa doon ay ibig nito ang palaging may mapatunayan sa kanilang baryo. Gusto nitong mapatunayan na isa siyang matapang na bata at may pakinabang sa kanilang komunidad. Maliban pa doon ay mahilig talaga ito sa pagtuklas ng maraming bagay sa kanilang kapaligiran at sa kagubatang ginagalawan nila. Tila bang hindi ito marunong madala sa maraming beses nang naligaw ito sa kagubatan at kamuntikan nang hindi makabalik sa kanilang baryo. Sa pagkakataong iyon, nagawa ng hagilapin nitong si Clavio itong si Boknoy sa bawat sulok ng kanilang baryo, subalit walang Boknoy o bakas nito ang makikita, ang maririnig sa kapaligiran. Maliban pa doon, wala ang tila bang kariton na laruan nitong si Boknoy na ginagamit niya bilang lalagyan ng kanyang mga pinapanguhang prutas at mga halamang gamot sa kagubatan. Doon nang unti-unti namuo ang kaba at pag-aalala nitong si Clavio para sa kanyang pamangkin na si Boknoy. Tila yata pakiramdam niya at pakiwari niya. Naulit na naman ang pagkakataon kung saan wala sa sariling gumala itong si Boknoy sa kagubatan. Hindi namalayan o hindi alam ng bata ang kanyang ginagawa. Na tila bang kusang naglalakad siya o naglalakbay sa kagubatan nang hindi niyang gusto o hindi niyang ninanais. O sa wikang Ingles ay tinatawag na sleepwalker. Ito ang isa sa karamdaman o katangian itong si Boknoy simula ng bata pa lamang siya. Masama yata ito. Tila yata nasuyod na natin ang buong lugar ngunit walang Boknoy ang makikita. Clavio, may iba pa bang daanan papalabas ng kagubatan maliban sa tarangkahang dinaanan namin? Dahil may kutob ako, may posibilidad na maaaring bumalik na naman siya sa kagubatan. Tika lang, parang impossible naman yon. Hindi ba? Takot nga siya na mawala sa kagubatan at makita yung mga halimaw. Impossible naman yun na maglakad siyang mag-isa doon. Kakatapos lang ng trahedya ng ating paglalakbay at pakikipaglaban, di ba? Di ba? Oo nga, tsaka duwag yung si Boknoy eh. Imposible namang mag-isa siyang tutungo sa kagubatan. Para ano? Ang totoo niyan, maraming beses na itong naganap. May karamdaman si Boknoy at hindi niyang nakokontrol ang kanyang sarili kung minsan nagpapagala-gala at naglalakbay siya sa kagubatan nang hindi niyang nalalaman. Tulog ang kanyang diwa, subalit ang kanyang katawan ay gumagala. Ipinangangamba ko, maaaring sinumpong na naman siya ng karamdamang ito at hindi sinasadyang nakalabas sa kagubatan bago pang magsara ang dugtungan nito dahil sa sinag ng araw. Pasensya na kayo, gustuin ko mang makipag-usap sa inyo ng mas matagal pa, ngunit kailangan kong hanapin ang aking pamangkin. Maiwan ko na kayo. Ang mabuti pa ay sumama na kami sa iyo. Tutulong na kami sa paghahanap sa batang iyon at baka kung mapano pa kayo. Isa pa, kung totoong nasa labas siya ng kakubatan,
Delikado ang kalagayan niya. Hindi mo makakayang harapin ng mag-isa ang mga halimaw na naririyan. Oo nga. Ang mabuti pa, payagan mo na kaming sumama sa'yo. Para naman, mahanap ka agad natin ng kutong yan. Eh paano? Kung saan nagpupunta? Hindi mo bang naintindihan? Nag-sleepwalking nga ni. Hindi nga niya namamalayan kung saan siyang nagpupunta. Ikaw naman kasi judgment ka masyado. Eh kung ayaw mong sumama, edi huwag kang sumama. Hanapin lang naman natin si Buknoy doon. Saka sige ka, baka hindi ka nang pakainin nila kapag hindi kang tumulong. Maraming salamat sa mga alok nyo, pero ako na lamang at manatili na lamang kayo dito sa loob ng baryo. Sigurado ako hindi namang nakakalayo pa yung si Buknoy. Maraming salamat sa alok nyo pero kaya ko na itong mag-isa. Hindi masamang tumanggap ng tulong mula sa iba. Napatunayan na namin yan at nagawa naming matulungan ng maayos ang iyong mga pamangkin. Kung iniisip mo na pare-pareho lamang ang mga manlalakbay kagaya ng mga nakilala mo noong una, hindi naman yatang patas yun, Ginoo. Hindi lahat magkakapareho ng ugali at gawi at hindi lahat pareho ng mga nakilala mo sa iyong nakaraan. Oo nga. Bakit? Kulas ba pangalan nila? Hindi naman Gwapo ba silang kakaya ko? I doubt it. Kaya naman, itigil mo na yung pagiging senti mo. Hayaan mo nang tumulong kami. Hindi ka namang malakas. Tingnan mo. Oh, ang bagal-bagal mo ngang maglakad. At saka, sa tagal mong hindi nagpapanday, baka naman malutong na yung mga buto mo. Hindi mo magagawang kalabanin yun. Lalo na, alam mo ba, mayroong mga taong lobo dyan na malalaki. Oh, paano kapag nadali ka ng mga yon? Itanong mo pa doon kay Buknoy. Huwag kang mag-alala at hindi kami magiging sagabal sa'yo. Payagan mo lamang na sumama kami at nag-aalala din kami sa batang yun. Maliban pa doon, siguro naman may makukuha tayong materyales kagaya ng sinasabi mo na maaaring nasa kagubatang yan. Sayang din ang pagkakataon, total kasama ka na namin. Baka matulungan mo kami. Wala nang nagawa itong si Clavio dahil sa pagpupumilit ng pangkat nitong si Lezen. Tama ang sinabi nitong si Ninang. Ayaw magtiwala ni Clavio sa sino mang manlalakbay o mersenaryong nagmula sa guild dahil na rin sa ginawa sa kanila ng kanyang mga kamag-anak sa kanyang nagdaang karanasan sa pagiging panday. Ni minsan ay ayaw na sanang magtiwala nitong si Clavio sa sino mang dayuhan, sa sino mang nagmula sa mga mersenaryo. Subalit, mapilit ang pangkat ni Lezen at naroroong nakasunod sa kanya. At maliban pa doon ay nakikita nitong si Clavio na wala siyang panalo sa mga taong ito. Magpupumilit at ipipilit nila ang kanilang kagustuhan. Kaya naman, mas maigi ang hayaan niya na lamang ito at ituon ang kanyang atensyon sa paghahanap sa kanyang pamangkin. Kung gayon, wala na akong magagawa kundi ang pumayag pero sana, huwag kayong maging sagabal. Antayin nyo kung ano ang ibibigay ko sa inyong kautusan. Sakali man na may makaharap tayong mga halimaw, hindi lahat ng halimaw dito ay kailangang kalabanin. At hindi lahat ng mga kalaban dito ay kailangang kaharapin. Mas maigi na ang nag-iingat at umiwas sa pagtawag ng labis na atensyon mula sa ibang nilalang na naninirahan sa kagubatan. Heto. Ano naman yan? Ito ang susi sa aming baryo. Siguro naman nasabi sa inyo nila Buknoy na nawawala ng koneksyon ang baryo sa kagubatan oras sa sumapit ang umaga. Gamit yan, makikita nyo ang daanan papasok sa aming baryo. Sakali man na magkahiwalay tayo ng landas. Huwag na kayong magpumilit pang hanapin kami kung hindi nyo akong makita o mahiwalay ako sa inyo. Sa halip, diretso na kayong bumalik sa baryo at doon nyo na lamang akong antayin. Magkakaintindihan ba tayo? Aba. Alam mo naman sa amin, mabilis mawala sa kagubatang ito. Maswerte ka, baby boy. Ang kaharap mo ay isang great navigator. Kahit mang nakapikit ako, parang likod ng mga palad ko lamang niyang daanan sa kagubatan. Kahit mang tulog ako, alam ko kung saan tayong pupunta at hindi tayong maliligaw. Tanungin mo ba itong si Paring Imeno? Hindi kong alam yan, wag mo kong idadamay sa mga kalukuhan mo. Tayo na,
Ayun na oh, kanina pang naglalakad si Mang Clavio. Ikaw naman kasi, puro kang yabang dyan. Nauna yung yabang mo kaysa sa ginagawa. Tayo na. Mabilis ngang kumilos si Clavio at hindi silang nilingon. Hayun pa dito, subukan nilang sumabay sa kanyang pagkilos at hindi siyang hihinto para antayin ang sino man sa mga bisita niya. Mas mahalaga para sa kanya ang kaligtasan ni Boknoy na noon nga ay nakalabas na naman yata sa kanilang baryo dahil na rin sa karamdaman o problema nito sa kanyang sarili o sa kanyang pagkatao. Maliban sa kanyang ina, ang dalawa niyang pamangkin ang tanging niya na lamang yaman sa kanyang buhay, kaya naman hindi niyang mapapatawad ang kanyang sarili oras na may mangyari dito kay Boknoy. Ibang-iba ang kagubatan sa pagsapit ng umaga. Para yatang napakapayapa ng bersyon ng gubad na ito na para bang walang nakaambang panganib na nag-aantay sa atin. Malayong malayo sa kung paano natin itong nasaksihan sa nagdaang gabi. Huwag kayong palilin lang sa nakikita niyong ganda ng kagubatang ito. Dahil kahit gaano pa itong kaganda at kapayapa sa inyong paningin, naririyang nagkukubli lamang ang kapahamakan sa kapaligiran. Hindi lamang sa mga halimaw na naririto sa kagubatan, kundi sa mga kagaya niyong manlalakbay at mersenaryo na ayaw malamangan na hindi papayag na malampasan ng kanilang mga antas ng kalinangan. Teka. Ayaw malampasan. Ano bang antas ang tinutukoy mo dito sa mga sinasabi mong manlalakbay? At saka pasintabi Naikwento kasi sa amin yung nagdaan mong karanasan sa mga manlalakbay na kagaya namin. Ano bang antas yung mga yan? Mga pilak ba yan? O ginto na ayaw malamangan? Aba, kapag nakaharap ko yan, pagbubuhulin ko silang lahat. Pagkatapos, pagugulungin ko patungo sa imbornal para man lamang magtanda sila. Mabuti sana kung ganoon, subalit ang tinutukoy ko ay nasa antas ng platinum at maaring ang ilan papasok na sa antas ng pagiging diamante ang kalinangan sa kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya suntok sa buwan ang sinasabi mo. Natuturuan mo sila ng leksyon dahil sigurado ako ni ang lumapit sa kanila ay hindi mo magagawa dahil na rin sa kanilang pagiging mabagsik at makapangyarihan. Salamat sa inyong sentimiento pero hindi ko itong kailangan. Sapat na sa akin ang kapayapaan sa aming baryo. Ayoko nang magkaroon pa ng koneksyon o ugnayan sa mga taga-guild dahil problema lamang ang hatid ng mga kagaya nyo sa aming mga mamamayan. Aray kum naman, ang sakit mo namang magsalita, Mang Clavio. Hindi nga kami yung gumawa niyan sa pamilya mo. At saka, ang mukha kong to, iisipin mong masama. Ang bait-bait, tingnan mo, nagbo-beautiful eyes pa nga ako Yan ang tanda ng pagiging isang mabait kong tao. At saka alam mo, Mang Clavio, ang mapait at masamang karanasan sa ibang tao at nilalang ay hindi basihan para makita mo ang buong mundo kagaya ng nakikita mo sa kanilang kasamaan. Dahil mas marami pa rin ang mabubuti sa mundong ibabaw. Marami pa rin ang mga bagay na hindi mo pang naranasan at nakita. Lalong-lalo na, hindi naman tamang limitahan mo ang ugnayan mo sa ibang tao dahil lamang sa ginawa ng iilan na masama sa iyo at sa pamilya mo. Dahil kapag nagkaganon, edi ikaw na rin ang nagkulong sa sarili mong multo. Ay, kaluluwa ka nga pala. Well. O saan ba tayo pupunta? Asan ba yung Boknoy na yun kasi? Naroroong panay ang tawanan nitong si Kulas at Jimeno habang naglalakad dahil nga sa hindi sinasadya ay natapilok itong si Jimeno at naroroong nasubsob sa isang malaking kabote na dahilan upang lumipat sa kanya ang kulay nito dahil sa mga pulbos na nakabalot. Dahil nga doon ay hindi nang natigil sa kakabahing itong si Jimeno at kakatawa. Maging si Kulas na nakasinghot ng pulbos ay naroroong walang humpay sa kanilang paghalakhak. Ito ay sa kadahilanan na ang epekto ng kabote at ng pulbos nito ay sa pagtawa at labis na kagalakan subalit nakamamatay. Dahil kung hindi nilang mapipigilan ang kanilang pagtawa,
naroroong maaaring maapektuhan ang kanilang katawan at ang kanilang puso. Grabe! Ano ba tong nangyari sa atin, paring Imeno? Di ko nang mapigilan ng kakatawa ko. Ang sakit na ng tiyan ko. Ako din, paring Kulas, ano bang ginawa mo kasi sa akin? Anong nangyayari sa amin, Mang Clavio? Ang happy-happy namin. Bakit hindi mong gawin din yon para kahit papano kahit 1% mangiti-ngiti ka man lamang? Paring Zen, Uy! Anong paring Sen ka dyan? Tingnan mo si paring Sen. Mukhang payaso yung pagmumuka. At saka tingnan mo si Valentina. Ang haba ng tenga. At saka ang haba ng buntot niya. Nagwiwigil-wigil pa. Naku po, mukha yatang masama ang epektong natamo nitong dalawa dahil sa kabuting iyon. Tama kayo, dahil ang kabuting iyon ay nagdudulot ng labis na kagalakan sa sino mang makasinghot sa kanyang pulbos na nagmula sa katawan niya. Kapag hindi yan nalunasan ay ikamamatay nila yan dahil hindi silang titigil sa kakatawa hanggat nasa loob ng katawan nila ang pulbos ng kabuti. Halika kayo dito, kayong dalawa. Inumin niyo tong tubig dito sa may batis. Bakit kami iinom dyan? Anong akala mo sa amin? Horsey? Paring Imeno, uminom ka na daw dyan, no? ayoko kaya, hindi akong thirsty. Gusto ko soft drink. Ayoko ng ganyan. Yak, chef. Ngunit, kailangang umaksyon itong mga kasamahan nila dahil nakikita nilang tila bang namumutla na itong sila Kulas at nagkakaproblema na sa daloy ng dugo sa kanilang katawan dahil sa kanilang labis na kasiyahan. Kaya naman napilitan itong sila Zen, Fred at si Nonoy, maging itong si Mang Clavio, upang puwersahin itong dalawa at ilublob sa batis kung saan naman makikita ang iilang lumot na kulay puti na tumutubo at tila bang kumikinang. Ayon dito kay Mang Clavio, tanging iyon ang maaring panggamot sa nasinghot nilang pulbos at sa iba pang mga makamandag na halaman na maaring makasagupan nila o makaengkwentro sa kagubatang iyon. Marami ang nakamamatay na uri ng halaman at prutas na nasa kagubatan at kung wala silang sapat na kaalaman tungkol dito ay maaaring kitlin ang kanilang buhay nang hindi nilang namamalayan. Sa ilang segundo ng paglublob dito sa dalawa hanggang sa sumapit ang 3 minuto, doon pa lamang nahimasmasan itong si Kulas at Jimeno at nagbalik ang kanilang kulay. Napagod ako dun ah. Akala ko mamamatay na tayo. Parang hindi ko nang maramdaman yung pangako at saka ang sikip-sikip na ng lungs ko. Hindi ko nang mapigilan yung kakatawa. Ay, masama din pala ang labis na kaligayahan, ano? Oo nga, paring Kulas. Feeling ko kanina, sabog na tayong dalawa. At saka kung ano-ano nang nakikita ko sa mga kasamahan natin. Ay, maraming salamat sa iyo, Mang Clavio. Ay, sinabi namang huwag kayong magiging pabigat pero anong ginagawa nyo? Nagiging pabigat naman kayo at nang aabala pa kayo. Uli-uli kasi, magdahan-dahan kayo at huwag kayong masyadong magaslaw. Naglalaro pa kayo. Alam nyo namang importante ito at kailangan nating mahanap si Boknoy. Hala, sige na, tumayo na kayo dyan. Kumilos na tayo. Maya-maya ay narinig nila ang pagsigaw nitong si Boknoy na parabang takot na takot at humihingi ng tulong. Dinig nila ang pagpalahaw ng iyak nito na tinatawag ang pangalan nitong si Mang Clavio. Nako po, mukha yatang si Buknoy na yon. Halina kayo, bilisan natin. Tila yata nasa peligro siya. OMG, anong nangyayari kay Buknoy? Bakit naroroon siya? Tiyo Clavio! Tulong! Bakit akong naririto? Ano to? Teka, huwag kang lalapit sa akin! Huwag mong sasaktan! Bata, alam mo bang delikadong maglakad-lakad sa kagubatan nang mag-isa ka lamang? Saan ka bang nagmula? Posible bang isa ka sa mga taga-baryo ng Tinago? Kilala mo ba ang panday na si Clavio? Mukhang narinig kong tinatawag mo siya kanina. Matagal na namin siyang hinahanap.
Bakit hindi mo na lang kaming tulungan at ituro mo kung saan ang baryo nyo? At baka makaligtas ka pa at hindi kitang saktan. Pero kapag ginalit mo ako, nakikita mo ba tong itak ko? Sigurado ako, puputulan kita ng dila para hindi ka na makasigaw pa kung hindi mong ituturo sa akin kung saan nakatira ang panday na si Clavio. Ayoko nga, hindi ko sasabihin kung nasaan si Tiyo. At saka, ang sasama ng mukha nyo. Kung gayon, hahayaan natin na ang Tiyo Clavio mo ang magganap sa'yo at magpunta dito para naman magkaharap-harap na kami. Pagod na pagod kami sa kakahanap sa kanya sa maraming taon. Pinagtataguan niya na yata kami. Baka naman gusto niyang maulit ang nangyari sa kanyang pag-anak kapag hindi niyang tinulungan ang aming pangkat na magkaroon ng mga panibagong kasangkapan at mga sandata. Narito na ang aming mga kagamitan. Kailangan niya na lamang ipanday. Naroon ngang binitbit nitong malaking lalaki itong si Buknoy sa kanyang paa at isinabit sa sanga ng puno at inayaang pumalahon ng pag-iyak habang pinagkakatuwaan ng pangkat ng mga mersenaryo na tila bang naghahanap o hinahanap itong si Clavio dahil na rin sa kanyang karunungan sa pagpapanday. Mas tamang sabihin na maaaring ito ang parehong pangkat o miyembro ng pangkat na dahilan ng kamatayan ng asawa ni Clavio at ng kanyang ama at mga kapatid. Tila yatang naroroon ito sa parehong intensyon ng mga nagdaang taon. Ito ay ang puwersahin itong si Clavio upang lumikha ng mga bagong sandata para sa kanilang miyembro. Ang masama pa dito, hawak-hawak nila si Buknoy at tiyak na hindi silang magdadalawang isip na pahirapan ang bata. Makuha lamang ang kanilang kagustuhan. Ano ba bang inaantay nyo? Pigain nyo na kasi ang batang yan para makita na natin kung nasaan ang panday na yon. Lumilipas ang oras. Mauunahan tayo ng pangkat ng mga mersenaryong naroroon na sa ikatlong istasyon. Baka naman mabigo pa tayo at mawala ang pabuya sa paghahanap sa prinsesa ng Hilaga. Lalong-lalo na, naroroon si Lucien at pinangungunahan ang kanyang pangkat at ang ilan pang mga nasa alyansa nila. Kapag nagtagal pa tayo dito, baka naman wala na tayong abutan pa at baka masayang lamang ang ating pagkuha sa mga materyales dito. Libre naman natin itong nakuhang mga materyales mula sa mga manlalakbay na nakasalubong natin, di ba? Mabuti nga't ibinigay nila. Oo, dahil kung hindi, baka tumagal pa ang paghihirap nila. Pasalamat nga sila, pinabilis ko na lamang ang kanilang kamatayan. Aba, matataas na kalidad din ang materyales ang nakuha natin mula sa kanila. Malayo pa lamang ay dinig na nitong si Clavio ang mga halakhakan. Hindi siya maaaring magkamali at pamilyar na pamilyar sa kanya ang mga boses ng kalalakihang naroroong tila bang nagkakasiyahan. Para bang nagbalik siya sa nakaraan nang marinig niya ang halakhak nitong lalaki na naroroong muli niyang naalala ang kanyang asawa, ang kanyang amang panday at ang kanyang mga kapatid at ang kalunos-lunos na sinapit nito sa kamay ng mga mersenaryo na nasa antas ng platinum na naroroong nag-aantay upang mapaamin itong si Buknoy sa kinaroroonan ng panday. Sandali lang. Huwag muna kayo magpadalos-dalos. Bakit? Ano problema? Hindi ako maaaring magkamali. Ang mga boses na yan. Ilang taon nang nakakalipas sa trahedyang naganap sa aking pamilya. Sila ang may kagagawa nito. Ang pangkat na mga platinum na uri ng mandirigma at manlalakbay. Sila ang pumatay sa aking asawa, sa aking ama at mga kapatid. Parehong-pareho ang halakak, lalong-lalo na ang timbre ng boses. Hindi kong inaasahan na makikita ko silang muli dito. Kung gayon,
Nasa panganib si Buknoy. Kung totoo ang sinasabi mo na sila ang mga mersenaryo na pumaslang sa iyong mag-anak, nasa tunay na peligro ang pamangkin mo. Kumilos na kagad tayo. Huwag kayong padalos-dalos dahil platinum level ang kanilang kapangyarihan at kakayahan. Maliban pa doon, wala kayong pantasmal na sandata habang sila. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring may kumpletong grupo na sila ng mga pantasmal na sandata at mga kasangkapan. Magpapakamatay lamang kayo kung kakaharapin nyo sila ng ganito na lamang na walang plano at walang paghahanda. Hayaan nyong ako na ang humarap. Natiti ako, iisa lamang ang pakay nila dito. Huwag mong sabihin na maaaring naririto sila upang muli kang pwersahin na gumawa ng sandata para sa kanila. Alam mo naman siguro ang maaaring mangyari kapag pumayag ka. Alam ko yun. Maaaring ang buong baryo ang mapahamak at paslangin ng mga yan. Ngunit hayaan nyo na at gagawa ko ng kaparaanan. Susubukan ko na mailayo sila sa aming baryo at sa inyo. Kung gusto nila na ipagpanday ko sila, gagamitin ko iyon upang malinlang sila at madala sa malayong lugar. Sige na, dito na lamang kayong manatili. Susubukan ko mailigtas si Buknoy. Kapag nangyari yun, dalhin niyo kaagad siya sa aming baryo at huwag kayong lalabas. Ako nang bahala sa mga mersenaryong yan. Ngunit ito ang isang bagay na para kay Lazen ay hindi maaari. Ni minsan sa kanilang buhay sa paglalakbay nila at pakikipagsapalaran, wala sa kanilang bokabularyo ang pabayaan ang mga kaibigan. Wala sa kanilang bokabularyo ang umurong sa labanan, lalong-lalo na kung nakasangkalang ang buhay ng mga inosente. Dinig nila ang pag-iyak nitong si Buknoy at pagmamakaawa. Sa kabila nito ay ang halakhakan ng mga kalalakihan na tila bang natutuwa pa sa paghihirap ng bata. Hanggang sa lumantad itong si Clavio. Itigil niyo yan! Ibaba niyo ang pamangkin ko! Clavio. Kaibigan, nagkita tayong muli. At pamangkin mo pala ito. Maaari kayang ito ang mga nakaligtas. Maraming taon na ang nakalipas nang kami ay bumisita sa inyong tahanan. Huwag niyo siyang idamay. Inosente ang aking pamangkin. Alam kong ako ang kailangan niyo. Mabuti naman at hindi na namin kailangan pang magpaliwanag. Pinahirapan mo pa kami. Napakatagal naming hinanap ka upang maumpisahan mo na ang paglikha ng mga bagong pantasmal na sandata. Mahusay ang mga gawa mo, Clavio. Dahil doon, nagawa naming makatawid patungo sa platinum na antas ng pagiging manlalakbay, matibay at makapangyarihan ng mga sandatang likha mo. Kaya bakit hindi mo kaming ilikha muli? May mga bago kaming miyembro sa aming pangkat na nangangailangan ng iyong serbisyo. Gagawin mo ito kapalit ng kaligtasan ng pamangkin mo. Bitawan mo ako! Ang pangit at ang baho-baho mo! Hindi makakilos itong si Clavio. Alam niyang isang maling pagkilos lamang ay maaaring maging kadahilanan ng kamatayan ng kanyang pamangkin at hindi niya itong matatanggap. Hindi niyang mapapatawad ang kanyang sarili sa oras na makita niya o maganap ang ikinakatakot niya, sa oras na masawi ang kanyang pamangkin sa kanyang harapan. Wala siyang ibang magagawa at alam niyang kailangan niyang sumunod dito sa mga mersenaryo at pagbigyan ng kagustuhan upang mailinang ang mga makapangyarihang pantasmal na sandata na ayon nga sa isa sa mga kalalakihan ay naging malaki ang ambag o bahagi sa kanilang pagtatagumpay upang mula sa pagiging pilak ay matawid nila ang antas ng pagka-platinum sa kanilang titulo bilang mga mandirigma. Kaya naman nakahanda silang gawin anumang karasang maaari nilang magawa upang makamtan lamang ito. Kung gusto niyong
ipagpanday ko kayo ng sandata ay pakawalan niyo ang aking pamangkin at hayaan niyong makabalik na siya sa aming baryo. Sasama ako sa inyo patungo sa aming lumang bahay. Naroroon ang aking mga kagamitan na matagal ko nang kinalimutan at ibinaon sa alaala. Ngunit sa oras na matapos ko ang inyong mga sandata, nakikiusap ako sa inyo, lisanin niyo ang kagubatang ito at huwag niyo na kaming gambalain pa. Ano ka ba naman, Clavio? Kaibigan, huwag kang mag-alala. May isang salita kami. Isa pa, ang mga kagaya naming nasa antas ng Platinum ay hindi mag-aaksaya ng oras upang agrabyaduhin ang isang dating kaibigang panday, di ba? Di ba mga kasama? Tama yan. Mababait kaya kami at pawang kabutihan ng mga nakararaming tao ang aming kagustuhan. Kapayapaan sa bawat bayan. Ayaw na ayaw namin ng karahasan. Di ba mga kasama? Oo nga, ayaw namin ng karanasan. Yan ay kung ayaw mo din. Pero kung matigas ang ulo mo at lilinlangin mo kami, baka pati ang buong baryo mo ay maranasan kung gaanong ka-strikto ang aming pangkat. Tama na yan. Huwag niyo nang takutin pa itong si Clavio at baka manginig ang mga katawan at kalamnan at hindi pa tayong maigawa ng mga bagong sandata. Hindi ba, kaibigan? Heto, pasanin mo yung mga materyales at yan ang gagamitin natin para sa mga sandatang gagawin mo. Ibig namin ng iba't ibang punyal na magagamit nitong mga bagong kasamahan namin. Gawin mo ito ng maayos at baka maging tahimik ang buhay mo ng mga ilan pang taon. Naunawaan ko at gagawin ko ito pero pakawalan nyo na ang pamangkin ko. Hayaan mo nang makauwi sa aming baryo si Buknoy. Huwag kang mag-alala at huwag kang magmadali dahil palalayain namin kayo. Sa oras na matapos na ang aming mga sandata. Sa ngayon, para makasigurado kami, nagagawin mo ang lahat ng gusto namin nang walang pag-alinlangan. Bakit hindi natin isama itong pamangkin mo para naman makapasyal siya sa luma niyong bahay? Dahil sigurado ko nasasabik siyang makitang muli ang inyong pinagmulan. Diba bata? Kayo dyan, kunin niyo yung bata. Ikaw naman, Clavio, dalhin mo na yung mga kasangkapan. Magtungo na tayo sa pandayan at nagmamadali kami. Ayaw naming maantala. Tapusin mo ang lahat ng sandata namin sa loob ng 3 araw at 3 gabi. At wala tayong pag-uusapan. Sandali lang. Huwag nyo nang idamay pa ang aking pamangkin. Sasama naman ako sa inyo. Hindi nyo na kailangan pang isama siya patungo doon sa lugar na iyon. Dahil hindi niya maaaring muling makita ang lugar kung saan nasawi ang kanilang mga magulang. Parang awa nyo na. Sige na, palayain nyo na siya. Hindi itong usapan natin. Clavio, wala ka sa lugar upang utusan kami dito. Tandaan mo kung sino ang kausap mo. Maswerte ka at buhay pa ang pamangkin mo. Dahil anumang sandali ay pwede namin kitlan ng buhay itong batang ito. Oras na sumuway ka sa amin. Kaya sumunod ka na lamang kung ayaw mong pareho kayong dalawang samain. At baka mapilitan pa kaming hanapin ang baryo nyo at bisitahin ang iyong mga kalugar. Ano sa tingin mo? Walang nagawa itong si Clavio at alam niya ang pagsuway sa pangkat ng mga kalalakihang ito ay magdudulot lamang ng kasawian sa kanila. Ayaw niyang pati ang mga kabaryo niya ay madamay pa. Kaya ayaw niya man at naroroong labag sa kanyang kalooban ang gagawin na pagsama dito kay Buknoy. Wala na siyang magagawa pa. Iyon ang natatanging paraan upang maging ligtas ang kanyang pamangkin. Habang itong sila Zen ay naroroong nakaantabay lamang. Hindi silang maaaring agad na umatake dahil nakatuon ang atensyon ng mga mersenaryo dito kay Buknoy. Oras na maramdaman sila ng mga ito ay posibleng masaktan ang bata. Kaya naman kailangan nilang mag-abang ng tiyempo
upang magawang masukol ang pangkat ng mga mersenaryong naroroon. Ngunit hindi pa nilang alam kung gaano nga bang kalakas ang mga ito. Kung nasa antas ng Platinum ang lahat ng kaharap nitong si Clavio, nangangahulugan lamang ito na hindi silang mga pangkaraniwang manlalakbay, dahil upang mataas ang Platinum level pagdating sa hierarkiya ng kakayahan, karanasan at kapangyarihan, maging sa mga tagumpay na nakamtan ng isang individual na manlalakbay, katakot-takot na mga pagsubok ang kailangang pagdaanan. Matindi at ang ilan ay purong patayan pa ang nagaganap, maabot lamang ang ganitong estado sa kanilang propesyon. Kaya naman, kagaya ng bili nitong si Mang Clavio, hindi nagpadalos-dalos itong si Lezen. Sa halip, binalak nila ang sundan ang pangkat ng mga kalalakihan at itong si Mang Clavio patungo sa lumang bahay ng Panday kung saan naroroon ang pandayan. Dahil alam nilang sa oras na madiskubre nitong mga kalalakihan na niloloko lamang sila ni Clavio, tiyak na may kalalagyan ang magtiyo. Unang-una na, batid nitong si Lezen, walang kagamitan sa pandayan dahil nakita nga nitong si Maria ang lahat ng kagamitan nitong si Clavio sa pagpapanday na naroon sa baryo sa kanilang tahanan. Ibig sabihin, balak lamang nitong si Clavio ang linlangin at dalhin sa malayong lugar itong mga kalalakihan at doon ay kumprontahin ang mga ito. Batid ni Zen, oras na magkamali ng pagkilos at pananalita itong si Clavio, buhay nilang magtiyo ang magiging kabayaran dito. Kaya naroroong habang sila ay nakasunod, namumuo na sa isipan nitong si Zen ang mga pagpaplano at kaparaanan kung paanong magagawa nilang mabawi ang dalawa nang hindi itong napapahamak. Kailangan nating maging maingat. May pakiramdam ako, mabibigat ang kalaban dito. Hindi sila mga basta-bastang manlalakbay at posibleng mapahamak tayo kung kakalabanin sila ng mano-mano. Magantay tayo ng pagkakataon. Siguro naman makakaisip ng kaparaanan si Mang Clavio upang magawang makaligtas sa pangkat ng mga kalalakihan yan. Dahil maniwala kayo sa akin, hindi sila mga kalaban na kaya nating kaharapin sa pagkakataong ito. Hindi sila mga individual na magagawa nating talunin sa kasalukuyan nating kakayahan at mga kagamitan. Kaya kailangan natin mag-isip ng kaparaanan kung paanong maililigtas ang dalawa nang hindi tayo namamatay. Mga ka-Midnight, pansamantalang dito muna natin tatapusin ang ating kwento sa gabing ito. At sa susunod nating kabanata ay makikita natin kung paano ba ang kaparaan ang gagawin nitong si Zen upang mailigtas si Mang Clavio at Buknoy sa kamay ng mga platinum level ng mandirigma na naroroong nagtatangka na naman na alipinin itong si Mang Clavio upang lumikha ng kanilang mga sandata at may posibilidad na sa oras na matapos ito ay maulit ang trahedya kung saan kung hindi man si Mang Clavio ay tiyak na itong si Buknoy ang mag-aalay ng kanyang buhay para sa mga kapritsyo nitong mga mersenaryo. Kaya kailangan makapag-isip nitong sila Zen ng kaparaanan kung papaano nilang matutulungan at maililigtas ang kanilang mga bagong kaibigan. Mga ka-Midnight, huwag kaligtaan ang pag-iwan ng like at comment sa video na ito at pakishare na rin po kung naibigan nyo. Maglalapag muli tayo ng karugtong nito agad-agad as soon as magawa natin ito at matapos. Kaya naman po, antabayanan nyo po ang ating mga announcement at ang ating notification para sa premiere. Kaya po, importante, napakahalaga po na sa inyong mga cellphone o sa inyong mga gadget ay naka-turn on ang notification dito sa ating channel. At hindi lamang po iyon, bagkos ang notification para sa application ng platform. Nang sa gayon ay patuloy kayong maging updated kaagad sa tuwing maglalagay tayo ng mga premiere stories kagaya nito. Yun lamang po sa gabing ito at ito pong muli ang inyong narrator na si Sir Mar ng Midnight DJ Tagalog Horror Story.